Mga ate at kuya, may nakarating na info sa akin na sasampahan ako ng kaso dahil daw naninira ako libel thingy. O di bring it on. Pero just to make it clear, wala akong binanggit na pangalan, wala akong binanggit na grupo. Sabi ko nga sa inyo, maraming grupo at tao ang sumusuporta sa mga Duterte. Including the EDSA Friday group. Pero mga ate at kuya, pansin ko sa EDSA Friday group sa grupo na yan, hindi sila talaga Duterte lang. Para sila sa taong bayan. Kaya natutuwa akong samahan sila eh. Pag nalaman ko nandun sila sa EDSA, pumupunta ako. Itong paparating na Friday, wala akong balak pumunta. Pero pag may kumontak sa akin taga EDSA Friday group, pupunta ako. Kahit isa lang sa inyong tumawag sa akin, mag-message sa akin, pupuntahan ko kayo sa EDSA. Kasi hindi naman mga Duterte ang ikinakampanya nyo dyan sa EDSA Friday group eh. Ang panawagan nyo dyan, tapusin ang korupsyon, bumitiw kung hindi kaya ng namumuno ang pamumuno, at tigil-tigilan na ang pambubudol sa taong bayan. Magpa-drug test din kung kinakailangan. Hindi sila dun yaw-yaw ng yaw-yaw, VP Sara na, VP, hindi ganun ang EDSA Friday group. Okay, napakaraming grupo na para sa taong bayan, meron ding mga grupo na sambang-samba sa pamilyang Duterte. Dumaan ang prinsesa, nasagi ko silang lahat, may umaray na isa. Bakit kayo umaray? Guilty ba kayo sa pagdaan ko? Balita ko may magsasampa sa akin ng kaso. Sige, magsampa ka ng kaso. Baka magulat ka kung sino ang abogado ko. Actually, mga. Baka tumambling ka sa patag kung sino ang abogado ko. Tatambling kang talaga. Bring it on. Sampahan mo na ako ng kaso habang di pa ako nagugurgur kasi according kay Miss Maharlika, ipatitegi ang mga vloggers na babaligtad. At winarla nyo na ako kaagad porque ang last vlog ko gusto ko nang bumitaw. Bakit? Ibig ba sabihin nun tumalikod na ako? Gusto ko pala. Alam naman ng mga mawinyan sa paninindigan ko. Baka si Miss Maharlika pa nga unang bumanat sa akin. 'Di ba? Dahil matagal ko siyang sinamahan sa laban na ito, magkakasama rin kami noon sa pangangampanya diyan sa kuting na 'yan. O sabay-sabay kami nabudol, sabay-sabay kami bumatikos, tapos babaligtad ako. Kayo mga nang-aaway sa akin, hindi ko kayo pinapangalanan. Walang lumabas sa bibig ko na pangalan nyo. Alam yan ng mga nakapanood ng aking vlog. Wala ring lumabas sa bibig ko na pangalan ng grupo nyo. Napakarami namang grupo, may Sara Duterte supporters, di ba? O kung ano-anong mga parallel groups yan, napakarami. Wala akong binanggit. Pero may isang grupo at paninindigan ko ito, pasintabi na, dahil kausap ko mismo, A1 Info, may nagbigay sa grupong yan ng 400, ulitin ko, lilinawin ko sa inyong lahat, may nagbigay sa grupo na hindi ko papangalanan ng 400,000 para sa pagkain. A1 Info yan. Umulit pa ang taong ito, kahit nung unang bigay niya, ay wala naman siya nakitang pagkain, kung meron man, baka kakarampot. Umulit pa ng bigay. 800k na yun, mahigit. Naglalaro sa 800k to 900k ang binigay na pera. Wala pa ring resulta, wala daw tao, wala daw masyadong pagkain. Akala ba makakalikom ng tao, laki na nang nilabas ng taong yun. Oh. Paninindigan ko yan. Sinong grupo yan? Sinong tao yun? Wala akong binanggit. Kaya magsampa kayo ng kaso for all I care. Kasuhan nyo na ako kaagad bago pa ako gurgurin. Dahil kapag na-operan ako ni Smugs ng 1 billion, baka bumaligtad ako, o gurgurin nyo, kasuhan nyo na ako. Pero baka kayo ang pagbintangan na gumurgur sa akin kasi bumaligtad ako. Yan pala ang plano ng mga sindikatong nasa palasyo na aalukin ng tumataginting na salapi para may pang shopping, may pang travel abroad. Ang mga vloggers na ito, pag bumaligtad na gurgur, ibibintang sa kung kani-kanino. O, sige, awayin nyo ako para kayo mapagbintangan. Sige, hampa na ng kaso habang di pa ako nagugurgur. Habang di pa ako bumabaligtad. Hala, sige, awayin nyo ako pag nategi ako, kayo ang ituturo, kayong iisiping mastermind. Kasi inaaway nyo ko. Nga pala mga tet kuya, tumawag sa akin ng isang vlogger, I think that's Dan Chan.
Danchan? Danchan? Danchan, right? Tumawag siya sa akin kanina. Hinihingi niya yung side ko. Sabi niya, may kausap siyang isang tao na sinisiraan ko daw ang grupo nila. Sabi ko, I have nothing to explain to them. Tapos yung picture daw, sabi ko, ang sinend sa akin picture, actually, nandito sa phone ko yan eh. So, pakita ko sa inyo. Right? Yun yata yung magkakaso sa akin yung nasa picture. Okay. Nakikita nyo sa aking cellphone, may dalawang picture dyan na magkamukha. Kita ba? Open natin pa isa-isa ha. Ito muna. Ito, alin ba? Ito muna. Alin ba? Ito muna. Ito. Open natin kung sino to. Ito yung sinend sa akin. Scroll natin pakaliwa. Pakaliwa ba? Whatever. Ito yung pinakita ko sa inyo. Ayan. Yung sinend sa akin at ang pinakita ko sa inyo, walang mukha at wala akong pinangalanan. Sinabi ko lang na kinrap ko. Actually, kinrap ko lang para maging elongated. Pero square kasi siya, di ba? Medyo square. Pagka, nung nilipisan ko yung picture, naging elongated para mas kita masyado. Wala akong pinangalanan. Wala akong tinukoy na grupo. Malay ko ba? Sa picture daw kasi na to, kasama si VP Sara. Kung sinend sa akin yung picture, alin man sa mga yan, yung kinrap ko man o yung mismong sinend sa akin talaga, kung kasama si VP Sara sa picture na ito, iba-vlog ko ba yan? Kasi meron daw silang raw na photo na kasama si VP Sara. Hindi ko babatikusin yan. Right? Ayan, dun pala si VP Sara eh. Ay, kamalayan ko ba yung sinend sa akin na yan eh? Hindi naman kompleto. Basta sabi sa akin, yung naka-red, pinya yan. Yung naka-white, kamukha ni Liza. Ay, totoo naman talaga, kamukha niya si Liza. Liza Minelli. Liza Soberano. Sakit ba yun? Oh. Okay, sige, magsampa kayo ng kaso, basta wala akong pinangalanan. Okay? Dikdikin nyo ako. Ba't kayo umamin na kayo yun? Ay wala akong pinakitang mukha, braso lang kasing laki ng braso ni Smugs. Batikos kayo ng batikos sa akin ha. Pag ako nategi, kayo pagbibintang ha, binabanatan. Kayo ang dapat kong sampahan ng libel. Ni-reveal nyo ang pangalan ko. Wala akong binanggit na pangalan. Anong sabi ko kay Dancia nung tumawag siya sa akin kanina? Gusto niyang umakyat ako sa live niya. Sabi ko, I have nothing to explain. I didn't mention a name, a particular name of an individual. I didn't mention a name of a group. Bakit sila umaaray? Nasagi ba sila sa vlog ko? I have nothing to explain. Sabi ko, anong magiging ko kung aakyat ako sa live mo? Pinrank ako si Dancian. Hindi, magpaliwanag ka lang kasi yung iba, sabi ko, kaya lang baka magsabay tayo ng vlog. Maliligo na ako and then magbo-vlog na ako. Sabi ko, mag-message ka sa akin, Dancian, or tumawag ka ulit. Hindi pa naman siya tumatawag at pakita ko sa inyo yung missed call niya para alam niyo hindi ako nagsisinungaling. Screenshot ko ha, para kasi may mga ibang tumatawag. Ang daming tumatawag sa akin mga tatkuya. Screenshot ko. Ayan oh. Kasi makikita yung mga numbers ng iba eh. Baka para maniwala kayong tumawag sa akin si Dancian. Kasi may umakyat daw sa live niya, sinisiraan ako. Wala akong pakialam. Di ba nira kayo? Hindi nyo ako kaaway. Or kaaway nga ba? Baka kayo ang kaaway. Iisang goal natin, di ba? Ang bumagsak, ang inutil. Ang lumayas ang bangag na yan. Ako ang kaaway nyo. Ang totoo nating kaaway, yun. Ang totoo nating kaaway ay ang sindikatong yan nandyan sa loob ng Disneyland Palace. Willing gumurgur. Willing mangakit ng vloggers at kapag inaway nyo,
Gugurgurin nila yung vloggers na matutokso sa pera and sa inyo ibibintang. Tumawag siya, mag-aalas 4, maliligo na ako. Mahabang preparation ng pag-vlog, maligo, kain, research, vlog. So far, hindi pa tumatawag si Danchan sa akin, hindi rin siya nagsisend ng message. Willing naman akong umakyat, pero kanina sinabi ko sa kanya, I have nothing to explain to you or to anybody. Kilala ako ng mga mawinyas, kilala na ako ng mga matatagal na nanonood sa akin. Kung meron mang makukumbinsi ang mga bumabanat sa akin ngayon, I don't care. Magsampa kayo ng kaso, I don't care. But ito ang pangangatawanan ko, mga ate at kuya. Hindi yung taong ang braso ay si Smugs ang tinutukoy ko, baka grupo na kasama siya. May nagbigay talaga ng 400,000 pesos at 2 beses. Wala akong pinangalanan, umaray-aray kayo. Bakit guilty ba kayo? Kayo ba ang tinutukoy ko? Ang dami kong grupong nasagasaan. Ang dami-daming grupo dyan na supporters ni VP Sara, supporters ni PRRD. Pero isa ang umaray. Tapos inaaway rin ako ng mga vloggers nyo. Binibrainwash nyo yung mga vloggers na yan, ano. Alam nyo, kahit na, despite na inaaway ako ng mga vloggers, kasi pinuna ko lang naman, parang pa-fake news na kasi yung ibang vloggers, mga ate at kuya, no. Lalagyan nila ng sundalo yung kanilang thumbnail, yung picture ng vlog. Katulad ng nakikita nyo sa thumbnail natin. Nilalagyan nila ng sundalo doon sa harapan ng EDSA Shrine, wala namang sundalo. Sabi ko nga sa taga-EDSA Friday Group, ano ang palagay nyo sa mga ganito? Anong masasabi nyo? Peke na kasi yung mga vlogs ng iba. Wala namang sundalo ditong pumupuna sa atin, wala namang men in uniform, wala namang pulis na hindi na tayo mapasok kasi nga hinaharang na, 'di ba? Hindi na makapag-rally ang EDSA Friday Group dahil hinaharang na. Sabi ko sa EDSA Friday Group, ano masasabi niyo patungkol diyan? Sabi ko, sisitahin ko yan kapag nakita ko. Kasi hindi tama. Tayong mga vloggers ang takbuhan ng ordinaryong tao, tapos fake news kayo, clickbait kayo, right? Lalagyan nyo ng sundalo doon sa EDSA, wala namang sundalo doon nung huling Friday. Yun lang naman yun. So inaaway ako ng ibang mga vloggers kung sino-sino na umaaway sa akin. Baka yung iba dyan nabibrainwash na lang talaga. May something ang grupo nyo. Ako na magsasabi, may something kayo. May mali sa inyo. May kakaiba sa inyo. At hindi ko kayo sinisiraan, nahahalata ko lang kayo. At kaya ko nga binabanggit ito, ayusin nyo ang trabaho nyo. Kung totoo kayong supporters ng pamilya Duterte, kung totoong para kayo sa taong bayan, gawin nyo ang tama. Otherwise, mapagbibintangan kayo mga sabotahe. Or mata ni Pinya. Or pakawala ni Butod. Dahil may mga allegations na si Butod at si Pinya ay hindi naman talaga totoong magkalaban. Maaring meron silang feud, di ba? Pero kita nyo naman si Pinya, poprotektahan at poprotektahan niya ang kanyang tsupatembang na adik. Eh sabi ko sa inyo, mag-ingat kayo sa mga sambang-samba kay Pinya. Totoo naman na, yung nasa picture na kabraso ni Lisa Tanas, kasama sa picture si Pinya yung nakapula eh. Oh, umaray-aray kayo, di ba? Ayusin nyo. Magsasampa kayo ng kaso, hindi nga kayo makapag-create ng second wave. Hindi nga kayo makapag-create ng susunod na malaking rally. May budget kayo magsampa ng kaso. So, ibig sabihin may pera kayo? Saan galing pera nyo? Baka galing sa mga donors yan, ha? Ang dami kasing gustong tumulong eh. Sige na, tapusin na to. Mag-rally na kayo ng pagkalaki-laki. Maraming nagbibigay. Pero nasaan na ang biggest rally nyo? Akala namin yung huli yung nakaraan O, kailan ang susunod yung hakbang? Hanggang kailan kayo magrarally? Kapag limas na ang pera ng taong bayan? Kapag may nagurgur ng vlogger tapos ibinintang sa inyo? Hindi lumalabas sa bibig ko ang pangalan ng grupo nyo. Kung lumabas man, maayos kong sinasabi. Hindi ko binabatikos. Pero pag bumatikos ako, hindi ko binabanggit ang pangalan ng grupo nyo. Pati ang pangalan ng kung sino-sino mga nandyan. Nung nag-blind item ako ng 4 na nagkakagulong leader sa tuktok ng grupong yan,
Hindi ko binanggit ang pangalan, nakulangan pa nga kayo sa clues. Kung wala kayong ginagawang masama, hindi kayo masasaktan sa mga sinasabi ko. Pero paninindigan ko ang sinabi kong may isang grupong tumanggap ng 400,000 ng 2 beses. At walang nakita sa pinakawalang pera ng taong yan sa grupong yan. Hindi dinagsa ang event nila, walang pagkain. At kung meron man, kakaunti. Yun na ba yung 400,000? Sabi nung nagbigay. Na sa sobrang kabaitan, umulit pa ng bigay, another 400,000, ang laking pera niyan. Saan napunta ang perang yan? Yun ang tanong. So kung wala kayong ginagawang masama, hindi nyo ako babanatan. Sari-sari na yung mga pinagsasabi nyo, isusumbong nyo ako kay PRRD kasi nanghihingi ako ng GCash. Nakakalimutan ko nga may GCash ako. Nagugulat na ako may magsisir, ay may GCash nga pala ako. Thank you. Sige, magsampa kayo ng kaso. Go ahead, bring it on. Gugulatin ko kung sino ang abogado ko. Gugulatin ko kayo. Tatambling kayo sa patag. At siguraduhin yung may pera kayo. Mukhang may pera kayo. Malay ko. Baka, di ba? Total, hindi nakikita yung 400K kung saan napunta. Baka, ang daming nagbibigay dyan, mga ate at kuya. At ito pa, idagdag ko. Simula nang hinawakan ng NCR ang grupong yan, nasira. Simula nang hinawakan ng taga Maynila ang grupong yan, ang nagbabanggit nito sa akin, malapit kay Pangulong Duterte. Simula nang pinakialman ng NCR ang grupong yan, nagkagulo. So, parang bigla, ngayon ko lang na-realize mga ate at kuya. Guguluhin nila ang grupo, may tatalikod dahil ang gulo-gulo, nainis sa kanila, nagsawa sa kanila, nainis, ganon, nabwisit, tumiwalag. Nung tumiwalag, lumipat, nagbalik loob sa mag-asawang bangag. Aawayin ngayon nila. At kapag nagorgor, ibibintang sa ng aaway. Kaya, sige, awayin nyo pa ako. Pag may nangyari sa aking masama, kayo ang pagbibintangan. Kahit ang totoo, ang gumorgor sa akin ay ang sindikatong nakatira sa Disneyland Palace. Sige. Sabi pa rin nung malapit kay PRRD, kaya pala 3 ang venue nyo imbis iisa. Kasi ang inexpect ng tao, yung huli yung ganap, yun na yung pinakamalaki . Naging 3, di ba? Naging Luzon, Visayas, and Mindanao. Ang sabi ng malapit kay PRRD, sinabi sa akin, kaya hiwa-hiwalay ang inyong ganap, ayaw na kayong samahan ng pumunta sa Visayas at ng pumunta sa Mindanao. O masakit? Masakit? Again, hindi ko binabanatan ang grupong yan. Napakarami ng grupo, mga ate at kuya. Di ba? May mga grupo nga ng mga, SDS New York, mga ganun. Mga supporters ni VP Sara in New York. All over the world, iba-ibang grupo. May isda pa nga, di ba? Inday Sara Duterte Alliance ba yun? Isda. Napakaraming grupo. Pero may umaray nung nagsalita ako. May isang grupo na umaray. At yung mga tao dyan, nagsipag-arayan. Ngayon inaaway ako. Guilty ba kayo? Kung wala kayong ginagawang masama, hindi kayo aaray. Pwede nyo sabihin, huwag nyo pansinin yung aklang yan, nagpapapansin lang yung prinsesa na yan. Kung ano-ano nang binanat ni sa akin. Nilalait nyo ang pagiging teacher ko. Wala akong sa classroom. Kahit ako'y magtumbling-tumbling at maghubad din at magsuot ng tibak, T-front. Wala kayong pakels, wala tayo sa classroom. I understand mga ungas, ang batas. Maestra nga ako eh. Alam ko ang libel, alam ko ang slander, alam ko ang RA, 6713. O the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Employees and Appointees, Public Officials and Appointees, and Employees. O kasi one day, kung gusto ko magturo, mag-a-adhere ako sa mga Code of Conduct na yan. Wala ako sa classroom.
Kung magpakabalahura man ako, kung mambardagol man ako, wala ako sa loob ng classroom, wala akong nalalabag. Kaya wag niyo akong pagmamamaruhan. Unless mataas ang profession nyo kumpara sa akin. Yung iba naman sa inyo, mga gusgusin naman ng mga vloggers. Tunog lata. Kayo ang namamalimos, naririnig ko kayong mag-vlog. Kasi yung ganito po, nasira na eh. Hirap na ako. Parinig kayo ng parinig ng ganyan, oh. Para magbigay ng pakulay. Nainggit kayo sa pakulay. Kaunti lang na. May mga araw na walang nagpapakulay sa live ko. May mga araw na walang nagsisend. Dati nga nalulungkot ako pag gaganyan. Dead ma, basta ako nag-vlog tapos. Anyway, may mga ads naman yung vlogs ko. Okay na yun. Oh. Nga lang at malimit, akala nyo ang dami-dami kasi lahat halos pinapasalamatan ko pag nagsisend sa vlog ko. Tapos kapag tapos na yung vlog natin, may magsisend ng super thanks, may magsisend ng GCash. Pag nag-vlog ako ulit, minsan nga hindi ko nababanggit lahat, papasalamatan ko. May mga nakakalimutan pa nga. Kaya akala nyo ang dae. Or baka yung iba sa inyo naiinggit, mas malaki channel nyo pero mas mukhang kumikita ako. Hindi pa ako kumikita ng malaki. Akala nyo lang ang dami-dami kasi ang dami kong pinapasalamatan. Pilit kong pinasasalamatan ng lahat although may nakakaligtaan ako. Bilang pagtanaw ng utang na loob, na-appreciate nila itong pagtatyaga kong bumanat sa napakapiligrosong sindikato ngayon na nakatira sa Disneyland Palace. Oh. Sari-sari mga banat. Susumbong ka namin kay PRRD, pinagkakapirahan mo ang mga Duterte. What? Kailangan may basbas ni PRRD bago ako manghingi. Actually, hindi ako nanghihingi. Nag-aantay lang ako kung meron. Kung wala, di matulog na. Ang tamad-tamad ko ngang mag-vlog. Oh, kung masipag ako mag-vlog, 4 na oras. New Year's resolution ko yan. No? October na, bare month na. Hindi pa natutupad ang New Year's resolution ko. Gusto ko kahit twice hanggang 4 times mag-vlog ako. Hindi ko magawa. Tamad-tamad nga ako, natamad nga ako kahit na masipag ako mag-research. Oh, nainggit ba kayo? Ang litit kong vlogger, oh. Inaaway. Ba't kayo apektado? Adi sige, magsampa kayo ng kaso. Bring it on. Mukhang marami kayong pera eh. Marami kayong pera. Kung napakarami yung pera, mag-organize na kayo ng isang grand rally. Akala namin grand na yung huling yon. Hindi pa pala. Binubudol nyo ang taong bayan. Sino ang totoong mambubudol sa atin? At bakit nyo ako pinaprioritize atakihin? Ang totoong kalaban, yang may trilyon-trilyong budget. Hindi akong vlogger na bahagya pang lumaki ang channel. Ang usad pagong pa bago lumaki. Hindi pa ako malaking vlogger. I will consider myself as a giant vlogger kapag nangalahating milyon na ang followers ko or nag 1 million na. Yung tipong magbabayad na ako ng value-added tax, income tax, and whatever taxes there are, yan. Kapag nagbabayad na ako ng pagkalaki-laking tax kasi milyon-milyon na ang kinikita yearly. Wala pa nga ako sa threshold ng 250k annually eh. Kaya pipitsuging vlogger pa ako. Hindi nyo ako kung tutuusin kaaway. Ang totoo nating kaaway, iyang willing mang-alok ng vloggers, willing mangumbinsi ng vloggers, bibigyan ng pang-shopping, pang-abroad, sabi ni Miss Marlica, that eventually gugurgurin, ibibintang sa inyo. Yang sindikatong yan na may trilyon-trilyong budget ang totoo nating kaaway. Kaaway lang ang tingin nyo sa akin dahil may nabubulgar ako na baka totoo. Kung hindi kayo mata ni Mangga or ni Pinya, ay di hindi tapos ang usapan. Pero paninindigan ko ang sinabi kong may nagbigay ng 400k ng 2 pesos. Hindi kaya doon kayo nasaktan? Hindi kaya doon sila nasaktan mga ate at kuya? Isang tao pa lang yun. Marami pang tao at mayayaman, mga negosyante ang willing tumulong. Maraming naaalibadbaran na sa kuting na yan at sa jowa niyang intrimitida at sa pinsan niyang budoy. Maraming mayayaman, maraming mga negosyante,
Mga korporasyon ang naaalibadbaran sa mga yan na willing tumulong. Ang tanong, nasan ang itinulong? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.